Hi mga mareng, pakita ko sa inyo paano gumawa ng biko. Ito nagluto kami ng yung malagkit, pagkatapos namin siyang binabad sa tubig, linuto namin siya sa tubig na may asin. Ayan siya. Tas yung buko naman, yung niyog, pagkatapos ginadgad, piniga-piga ko. Tas para lumabas yung tubig-tubig yung gata niya. Para yun ang pampasarap. Tas lutuin namin siya sa lalagay namin siya sa malaking kawa. Linagay ko siya sa kawa yan. Pinapainit ko siya hanggang lalabas yung mantika niya. Hanggang lumabas yung sinasabi nila yung tawag nun sa Ilocano. Kalimutan ko na. Ladak ba yun sa Ilocano? Tas ayan nga, papalabasin ko siya yung mantika niya hanggang sinasabi na ladak. Ayan. Kiwar-kiwarin ko sa Ilocano, tawag nun. Halu-haluin ko para mas mabilis lumabas yung kwan. Tas yung lumabas na yung mantika niya, ito naman ang kaloka na nangyari. Tumatanda na talaga tayo. Yung tinakkob na asukal, ang tawag nun sa tuba. Tuba ba yun? Yun sa kwan. Hindi ko siya ginadgad. Buo ko siyang linagay. O, nahirapan ang gaga dyan. O yan, linagay ko na yung linuto sa tubig na malagkit. Tas hinalo-halo ko siya na kasama niya yung lumabas sa mantika sa nyog. Tas halo-halo na rin siya dyan sa yung asukal. Linagyan ko rin ng asukal kasi hindi ko siya mahalos mapalabas yung kwan dun sa linagay ko na tinakkob na sinabi nila. Hanggang sa nahalo-halo ko na ang tagal-tagal ko siyang hinalo-halo hanggang sa nainitan tong tiyan ko. Nagpa-backup pa ako sa tiyuhin ko kasi ilan ba yan? Ilang litsi ba yan? Kasi sabi ko hanggang umagahan mayroon ikape. Kaya marami akong ginawa. Ngayon, nung naluto na siya, sabi ko, ikaw naman, maglagay doon sa bilao. Malaking bilao yan. Linagay namin sa bilao para maganda tignan. 'Di ba? Parang kunwari in order, 'di ba? Parang in order. Tapos pagkatapos niyan, iganya-ganyan ni Mister, linagay namin yung tinawag nilang ladak. Tapos pagkatapos kinain na namin kasi wala naman kaming bisita. O, 'di ba? Kasi Biyernes Santo yan, dapat yung nyug na yan kasi gagawin ng tiyuhin kung panghilot. Papalabasin niya yung mantika niya para kapag meron siyang hilutin, meron siyang panghilot. Pero sabi ko, tara gawa tayo ng kakanin. Sakto. O, pumayag naman siya. Kaso, kunti lang nakain niya kasi dyan. Hindi siya nagkain na yata ng marami. Ewan ko ano bang nangyari kasi sabi ko sa mga anak niya, tawagin, hindi man tinawag. Tinawag tanghali na. O di, kunti lang yata nakain niya. Pero ang sarap. Hindi, walang halong biro. Pero masarap siya. Pagkuan meron pang nyug, gagawa ko niyan. Kahit bang masarap sa umaga, sabi ko nga marami lang akong niyog. Lagi akong may ganyan. Kasi nung bata ako, marami kami niyog. Pero nung nabagyo na ng tinatawag nilang imong ba yun? O ano bang gading o ano ba yun? Yung nagpatumba sa amin ng mga niyog namin. Simula nun, kunti na lang ng niyog namin. Wala na yata ilan na lang yata yung niyog namin. Kaya binibili na lang namin. Madalan na kaming gumawa. Pero may bininta sa amin na malagkit. Kaya yan. Yan ang ginawa ko. 'Di ba? Baka tikim tayo ulit. Masarap na masarap. Masarap sa umaga yan. Kaya kung kayo may malagkit, lagi kayong gumawa. 'Di ba? Diabetes ang abutin nyo. Natawa tuloy ako. Wala na akong masabi. Kasi ilang minutes pa. 49, o 'di ba? Thank you mga mareng. Sa susunod ulit mareng, huwag kayo magsasawang mag-comment, mag-share. Thank you mareng. Bye-bye.